Hello mga katits, welcome back to my YouTube channel mga katits. Meron akong ipapakita sa inyo mga katits. Ito ay actual digging ko mga katits sa bundok mga katits namin. May nakita akong isang lapida. Medyo maliit lang mga katits, hindi malaki na lapida mga katits. At saka yung marka niya mga katits sa ibabaw ng lapida ay meron siyang tatlong small dots mga katits na nakahilera. Tapos mga katits ay meron din siyang tatlong dots na naka-triangle dyan din mismo sa lapida na yan. At yung lapida mga katits ay nakapwesto sa ibabaw ng small Salakot Mountain mga katits. Ito ay nakasalakot mountain mga katits pero maliit lang. So ibig sabihin mga katits, mababaw lang to mga katits kasi yung lupa na umumbok hindi masyadong malaki. So nasa mga 6 to 7 feet lang ito mga katits. At saka nag-test ako dito sa aking gamit mga katits. Ayan kung nakita nyo yan mga katits, lapida yan. Ayan lapida talaga yan mga katits, klarong klaro. Yan ay nasa gilid ng creek mga katits, na small creek lang, hindi lalaki yung tubig. Agos lang kapag may ulan mga katits. So ibig sabihin kapag dyan nilalagay mga katits ang item mga katits ay hindi siya masyadong malaki at hindi rin gold yung laman mga katits. So kung nakikita nyo yan, yung tinuro ko yung tatlong dot na nakahilira at saka ito yung tatlong dot na naka-triangle. Nakapagtataka mga katits kasi maliit yung mga dots niya. So ibig sabihin mga katits, hindi talaga siya visible. Talagang meron siyang sikreto. Kapag hindi mo yan makikita na hindi mo talaga malalaman na meron talagang nakabaon dyan. Kasi yung mga dots ay talagang maliliit. Hindi mo talagang filter lang ng sigarilyo yung laki niya. So yun mga katits, gaya nung pinakita ko noon na sa video ko, yung tatlong dots na maliliit ay nakuha nila sa gitna ng creek, yung giveaway. Ito mga katits, matatawag din itong giveaway. Ayan yan yung bato na nahukay ko. Ayan, meron siyang tabas na naka letter B, ibig sabihin intersign yan mga katits. Intersign yan under the under sa lapida na bato na yan. So yung mga katits, tinitestig ko na yan at update ko kayo mga katits kung ano yung kasunod yan, kasi yung lupa niyan sa ilalim mga katits kulay pula yung lupa mga katits. So wala kang ibang makikita mga katits na mga bato sa paligid kundi yan lang talaga yung nakasalakot mountain, small Salakot Mountain, tapos lapida sa ibabaw, tapos nasa gilid ng creek. So perfect na yan mga katits, may creek, tapos Salakot Mountain, then nasa east siya mga katits. Yan ay nasa east. So ayan mga katits, kapag ganitong mga marka mga katits yung may encounter mo mga katits, huwag mo nang papatagalin kasi ito ay isang tao lang ang nagpabaon nito mga katits, hindi marami ang nagbaon nito, isang tao lang. Kung nakita nyo na nga naman yung ginawa niyang marka ay kaya lang ng isang tao yan, pero di mo rin masasabi na natural lang siya kasi nakapwesto talaga siya, parang sinasadya talagang nilagay dyan. So isang tao lang yan mga katits. So ito mga katits, after ng digging ko, ito yung update. Sabi ko hindi gold yung laman kundi isang precious stones mga katits. Ito nakuha ko mga katits sa lalim pa lang ito ng 1 meter mga katits. So 3 feet pa lang mga katits. Nakuha ko ito mga katits. Ito ay hindi natin masasabi na precious stones ito, pero kakaiba rin ito mga katits. Pero siguro nagpapahiwatig ito mga katits na yung item na nasa ilalim ay precious stones. Kaya nga nilagay siya sa gilid ng creek kasi hindi siya sa small creek na hindi masyadong walang tubig na agos. Kung kapag umuulan lang magkatubig siya. Kasi kung gold yan mga katits, nilalagay talaga yan nila sa area na meron talagang tubig na makakapag-supply.
Pero ito, yung mga precious stones mga katiits ay hindi naman kailangan yan ng merong tubig palagi. So nilagay doon, ginawa na lang yung palatandaan na may small creek dyan. So kapag babalik ka ng hapon o sino ang babalik sa kanila ay malalaman nila. So yung marka lang talaga na lapida. So ito mga katiits, nung nagpapahiwatig ito na precious stones talaga nasa ilalim, o mga uncut diamonds mga katiits, unprocessed diamond yung mga laman nito. Yun nga mga katiits, natapos ko na itong madig. Pagdating ko ng 7 feet mga katiits, hindi ko na ipapakita yung mga kasunod niyan mga katiits, pero yan nga sinasabi ko no. Kapag makakita kayo ng mga ganyan na marka mga katiits sa bundok, huwag nyo nang patatagalin mga katiits, kasi meron at meron talaga yan mga katiits. Kasi kapag ganyan lang talaga ang ginawa nilang marka mga katiits, ay mababaw lang yan. Tapos isang tao lang ang nagbaon yan mga katiits, kasi kaya lang naman ng isang tao yung 7 feet mga katiits. 6 feet to 7 feet kaya lang hukayin yan ng isang tao mga katiits. So ayan mga katiits no, tayo ko sa mga baguhan dyan, kahit wala kayong gamit, kapag marunong kayong mapagmatsyag sa mga marka, advice ko sa inyo, hanapin nyo yung mga marka ng mga coordinate markers dyan mga katiits. Dapat alam nyo kung anong ibig sabihin ng mga marka na yan mga katiits, kasi kahit wala kang gamit mga katiits, marami namang nakakuha mga katiits na walang gamit mga katiits. So ito, kapag ganito yung laman, hindi mo talaga ito madetect sa gold detector mga katiits. Kahit metal detector pa, hindi mo ito madetect. At saka long range detector, hindi rin ito madetect mga katiits, kasi precious stone siya mga katiits, or uncut diamonds. Kasi nga yung long range ko dito ginagamit ko, hindi nagdi-detect, so binabasihan ko na lang yung marka. So yun, tinitisdig ko, positive naman siya mga katiits. At ito nga yung nakuha ko, at saka yung kasunod nito mga katiits. So yun lang mga katiits no, sana pagpalain tayong lahat, sana may natutunan kayo sa video nito mga katiits.